Si Liza Silva Samudio ay pinanganak noong February 22, 1985 sa Brazil. Ang kanyang mga magulang ay sina Luis at Fatima. Si Luis ay isang architect samantalang si Fatima naman ay isang magsasaka. Pero si Luis ay napakabayolenteng lalaki at madalas niya sinasaktan si Fatima. 6 na buwan pa lamang si Eliza nagdesisyon na si Fatima na makipag-divorce kay Luis at dalhin si Eliza. Pero walang kakayanan si Fatima na magpalaki ng anak ng mag-isa. Kaya napilitan siya na iwanan si Eliza kay Luis. Umalis si Fatima sa kanilang bahay at nagsimula ng panibagong buhay niya sa Campo Grande. Di nagtagal ay nakilala niya ang isang lalaki. Na-in-love sila sa isa't isa, nagpakasal at nagkaroon sila ng anak na lalaki. Minsan ay binibisita din ni Fatima si Eliza at sa puntong yon, nagdesisyon na si Fatima na kunin ang anak kay Luis at dalhin sa Campo Grande. Pero 1 taon lamang nanirahan si Eliza kila Fatima dahil nagbabanta si Luis na magpapakamatay kapag hindi binalik sa kanya ang anak. Walang nagawa si Eliza kundi bumalik sa bahay ng kanyang ama. Hindi naging mabuti ang buhay ni Eliza simula bata pa lang siya. Hindi siya naging masaya sa piling ni Luis at nakaranas din siya ng matinding pananakit mula sa ama. Nung nagdadalaga na si Eliza, pinilit pa siya ng kanyang ama na ibenta ang kanyang katawan para lamang magkaroon sila ng pera. Naging masaya lamang ang buhay ni Eliza nung tumira siya saglit kila Fatima. Doon lang niya naranasan ang normal na buhay. Pero ganun pa man hindi tumigil si Eliza na mangarap. Pangarap niya na maging isang modelo at maging artista sa mga sikat na lugar ng Brazil, gaya ng Rio de Janeiro at Sao Paulo. Sa edad na 18, nag-impake si Eliza at lumipat sa Sao Paulo. Pero hinarap ni Eliza ang realidad ng paglipat sa malaking syudad na dala ang malaking pangarap at walang kapera-pera. Kaya hindi naging madali yon para sa kanya. Kahit na nagpa-audition si Eliza sa iba't ibang role sa pelikula, TV shows at modeling campaigns, hindi siya pinalad na makuha. Nabigo at kailangan ni Eliza ng pera para mabuhay. Kaya wala na siyang choice kundi pasukin ang pagbebenta ng laman. Di man natupad ni Eliza ang pinapangarap na trabaho, kalaunan ay nakakuha naman siya ng mga acting roles pero sa mga adult movies. Natupad din niya ang kanyang pangarap na maging modelo sa pamamagitan ng pag-feature sa kanya sa ilang Brazilian magazines. Kahit papano ay nagbukas yun ng maraming opportunities at connections sa kanya. Dahil naging matagumpay siya sa pagiging modelo, madalas ay iniimbita siya sa iba't ibang sports events, lalo na sa soccer. Doon ay nakilala niya ang mga sikat na soccer players at mga celebrity din. Katunayan, bata pa lang si Eliza ay mahilig na siya sa soccer at pangarap din niya na makapag-asawa ng isang soccer player at maging isang ina. Sa panahon ng isa sa mga events, nakilala niya isang sikat na soccer player na si Bruno Fernandes de Souza. Si Bruno nagmula din sa isang broken family. Ang kanyang ama ay napakabayolente din at may kriminal pa na nakaraan. At ang kanyang ina naman ay lulong sa alak. Pero ganun pa man, nagawa ni Bruno na malampasan ang unos sa kanyang buhay at naging matagumpay sa buhay. Dahil naging kilalang soccer player siya. Naglaro siya sa Corinthians at naging partner ng MSI bago sumali sa Flamengo noong 2007. Nagkaroon din siya ng ilang mga tropeyo simula 2007 hanggang 2009 habang naglalaro sa Flamengo. Pero sa oras na nakilala ni Bruno si Eliza, siya ay kasal na sa babae na nagngangalang Diane. Alam ni Eliza na may asawa na si Bruno pero itinuloy pa rin nila ang kanilang relasyon. Hindi seryoso si Bruno sa pakikipagrelasyon kay Eliza lalo pa at may asawa na siya. Isa siyang sikat na soccer player at normal lamang na maraming babae ang umaaligid sa kanya. Yun ang gusto ni Bruno, yung marami siyang babae at isa na nga doon si Eliza. Ayon sa mga kakilala ni Bruno, pinangakuan pa daw niya si Eliza na makikipag-divorce siya sa kanyang asawa para sa kanya. Madalas na pumupunta si Bruno sa bahay ni Eliza sa tuwing gabi at para malayo sa mga mata ng press. Ilang buwan lamang ang nakakalipas na buntis si Eliza. Hindi naging masaya si Bruno sa ibinalita sa kanya ni Eliza at nagsimula na siyang umakto na parang kasalanan pa ni Eliza. Marahil dahil sa nabuntis si Eliza kaya nakipag-break si Bruno sa babae. Hindi lamang niya tinakasan ang pagiging isang ama, hinayaan din niya sa ganong sitwasyon si Eliza at hindi man lang siya nagbigay ng kahit na anumang suporta. Pagkatapos ng kanilang breakup, mas lalo pang naging mapilit si Bruno na ayaw niya na magkaroon ng anak.
Sinabi din niya na distractions lamang si Eliza para sa kanya at hindi siya naghahanap ng kahit na anumang commitment. Dumating na rin siya sa puntong pinwersa niya si Eliza na ipalaglag ang bata. Pero nagmatigas si Eliza at pinanindigan niya na kahit anong mangyari bubuhayin niya ang kanyang anak. Mas lalong nagalit si Bruno dahil alam niya na masisira ang kanyang reputasyon, lalo na nung nag-umpisa ng kumalat ang bali-balita na involved siya sa isang babae at nabuntis pa niya. Sa isang punto ay nagawa pang i-kidnap ni Bruno si Eliza at pinilit siya na uminom ng gamot na magwawakas sa buhay ng sanggol. Pero mabuti na lamang at nakaligtas at wala namang masamang nangyari sa bata. Dahil sa insidenteng yon, napilitan si Eliza na lumabas na sa publiko at nag-file din siya ng police report para na rin sa kanyang kaligtasan noong October 13, 2009. Sa kanyang statement sa pulis, sinabi ni Eliza na pabago-bagong isip ni Bruno at mapanganib siya na tao. Noong napunta na sa trial ang kaso, ang tanging proteksyon na nakuha lamang ni Eliza ay ang utos na bawal lumapit si Bruno sa kanya. Pero hindi sapat yon kay Eliza at totoong takot siya para sa kanyang buhay. Nabigo ang mga investigador na pag-aralan ng mabuti ang kanyang kaso at bigyan siya ng proteksyon na kailangan niya. Ngunit marahil na alam ng mga pulis ang nakaraan ni Eliza, parang hindi nila ganon kaseneryoso ang kaso. Hanggang sa isang araw lumapit na si Eliza sa Brazilian news stations at lumabas siya para idetalye ang tungkol sa relasyon nila ni Bruno, na siyang sumira sa personal na buhay at reputasyon ni Bruno. Nagdemand din si Eliza ng financial support mula kay Bruno. Pero nagbulag-bulagan ang korte sa request na yun ni Eliza dahil para sa kanila hindi naman opisyal ang kanilang relasyon ni Bruno. Sa mga press conference at paglabas sa publiko ni Bruno, sinabi niya na hindi siyang ama ng ipinagbubuntis ni Eliza at balak lang umano siya na pirahan ni Eliza na kadalasang ginagawa ng mga babaeng ibinebenta ang katawan para lamang mabuhay. Pero mariin na pinabulaan na ni Eliza ang sinabi ni Bruno. Dumating ang February 10, 2010, nanganak ng isang malusog na baby boy si Eliza na pinangalanan pa niyang Brunino, nang ibig sabihin ay Bruno Jr. o Little Bruno. Pero walang kagana-gana si Bruno na makita ang bata hanggang sa nag-4 na buwan ito. Naging mahirap ang sitwasyon ni Eliza at ng kanyang baby. Gusto niya na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Gusto din sana niya na makita man lang ni Bruno ang kanilang anak. Pero ang nakakalungkot, ang iniisip lamang ni Bruno ay ang kanyang imahe. At alam ni Eliza sa kung anong kayang gawin ni Bruno para lamang maisalba ang kanyang reputasyon. June 4, 2010 ang araw na huling nakausap ng lahat si Eliza. Katunayan si Fatima ang nakapansin na matagal nang wala siyang naririnig mula kay Eliza. Kahit na hindi ganon ka nag-uusap ang mag-ina dahil nga sa mga maling desisyon na nagawa ni Eliza, concerned pa rin si Fatima sa kanyang anak. Katunayan ay wala siyang kamalay-malay na may anak na pala si Eliza. Kahit ang mga kaibigan ni Eliza ay nag-umpisa na rin na mag-alala dahil wala na silang narinig mula sa kanya simula noong June 4. At simula nun ay idineklara ng missing si Eliza. Pero nakakapagtaka kahit ang kanyang anak na si Brunino ay hindi rin mahanap. Kaagad na nagbukas ang mga pulis na investigasyon at kumalat ng balita sa kahit sa istasyon ng news. Marami ang naging persons of interest ng mga detectives at isa na nga doon ay si Bruno. Pero mariin na itinanggi ni Bruno na may kinalaman siya sa pagkawala ng mag-ina. June 24, 2010, nakatanggap ang mga pulis ng isang tawag na nagsasabing brutal na pinatay si Eliza at ang kanyang katawan ay inilibing sa ilalim ng kongretong sahig ng farm ni Bruno. At ang lahat ng mga ebidensya ay sinunog. Kahit na hindi malayong totoo nga ang sinabi ng tumawag at alam ng marami na si Bruno lamang ang may malaking motibo na patayin si Eliza. Nahirapan naman ang mga pulis na makakuha ng search warrant para sa bahay ni Bruno dahil isa siyang kilalang tao. Na parang hindi naman tama dahil mas nag-alala pa sila sa imahe ni Bruno kaysa sa magpursige na malutas ang isang kaso. Pero noong June 26, 2010, opisyal na pinangalanan si Bruno bilang pangunahing suspect sa pagkawala ni Eliza. Matapos matagpuan ng mga detectives si Brunino sa bahay ni Bruno kasama ang isa pa niyang kabit na si Fernanda Castro. Buhay si Brunino, hindi nasaktan at nasa mabuting kalagayan. Noong tinanong ng mga detective si Fernanda, inamin niya na ibinigay sa kanya si Brunino ng asawa mismo ni Bruno na si Dayan para bantayan niya. Sa puntong yon, labis na naghinala ang mga detectives kay Bruno dahil bakit na kay Dayan ang anak ni Eliza at bakit nasa bahay ni Bruno ang bata.
Ihalos ayaw nga niyang angkinin na siya ang ama ni Brunino. At ang pinakaimportante, nasaan si Eliza. Dahil sa mga impormasyong yon, dinala sa kustodiya si Fernanda. Hanggang sa noong June 28, sinuri ulit ng mga pulis ang bahay ni Bruno. At sa mga oras na yon, hindi nakipagtulungan pareho sina Bruno at Diane sa mga pulis. Pero marami na diskubre ang mga detectives sa panahon ng kanilang pagsusuri sa bahay. Nakita nila ang mga kagamitan ni Eliza, gaya na lamang ng kanyang sunglasses at isang pares ng itim na sapatos. Nakakita din sila ng ilang pirasong diapers. Nung sinuri nila ang Range Rover ni Bruno, nakakita sila ng mga bakas ng dugo at kinuha nila yon bilang ebidensya. Noong dinala ng mga investigador ang mga ebidensya sa korte, ibinaba ng judge ang kaso dahil hindi pa ganoon kasapat ang mga ebidensya. Pero noong July 6, 2010, isang tao na mas malapit sa kaso ang kinontak ang mga detectives na merong mas may importanteng ebidensya na kailangan nila. At yun na isang pag-amin. Ang kumontak sa mga investigador ay ang 17 years old na lalaki na nagngangalang Sergio Rosa Sales. Ayon kay Sergio, siya ay kasabwat sa pagpatay kay Eliza na plinano ng wala ng iba kundi si Bruno. Ayon kay Sergio, nakipag-ugnayan si Bruno sa isang hitman at dating police officer na nagngangalang Marcos Dos Santos na kilala din sa palayaw na Bola. Humingi umano si Bruno kay Bola ng tulong na patayin ang tao na sinisiraan ang kanyang reputasyon. Ayon kay Sergio, si Bruno din ang isa sa mga huling tao na nakausap ni Eliza noong June 4, noong inimbitahan niya ang babae na pumunta sa kanyang farmhouse sa Esmeraldas. Gusto umano ni Bruno na pag-usapan nila ni Eliza ang tungkol sa suporta sa bata, magsagawa ng paternity test at ayusin umano nila ang mga bagay-bagay sa pagitan nilang dalawa. Pero dahil walang sasakyan si Eliza, sinabi ni Bruno na ipapasundo na lamang siya sa kanilang bahay. Noong huminto ng sasakyan sa harap ng bahay ni Eliza, nasa backseat na si Sergio at ang nagmamaneho ng sasakyan ni Bruno ay ang kanyang kaibigan na si Luis Henrique Romao. Umupo sa passenger seat si Eliza, bit-bit ang kanyang anak. Nang bigla na lamang siyang inatake mula sa likod ni Sergio at agad na kinuha ni Luis ang bata mula kay Eliza. Sinubukan pa na malaban ni Eliza at nag-agawan pa sila ng baril. Sinubukan ni Sergio na iputok ang baril pero hindi niya pala nakasa ang gatilyo. Doon na naisipan ni Sergio na hampasin ng baril ang ulo ni Eliza hanggang sa mawala nito ng malay. Kasunod nun, dinala nila si Eliza sa bahay ni Bruno. Nag-aantay na doon si Bruno at Bola. Kinuha nila ang mga gamit ni Eliza at sinunog. At saka inutusan ni Bruno si Bola na siya nang bahala kay Eliza. Sabay abot ng perang ipinangako niya at saka umalis. Isang araw nakakalipas, June 5, may malaking laro si Bruno kasama ang kanyang team. Ayon kay Sergio, hawak pa ng mga gang si Eliza ng ilang araw bago siya tuluyang patayin. At pagkatapos ay pinakain siya sa isang grupo ng mga Rottweilers. Pagkatapos ng kanilang ginawa, ibinigay nila si Brunino kay Bruno. Kahit na hindi ganoon kapininiwalaan ng mga detectives ang pag-amin ni Sergio at paminsan-minsan ay paiba-iba ang kanyang mga sinasabi, pero marami sa kanyang mga kwento ang tumugma sa unang tumawag sa kanila na hindi nagpakilala. Pinaniniwalaan din na kung anuman ang natira mula sa katawan ni Eliza ay inilibing nila sa konkretong sahig para walang bakas ng kahit na anuman mula sa kanya. Ayon sa mga nakuhang ebidensya, nakikita nila na maaaring namatay si Eliza noong June 10. Ibig sabihin na 6 na araw pa siyang pinahirapan ng mga kumuha sa kanya. Nagdesisyon ang mga pulis na suriin ang lugar na itinuro ni Sergio na di umano'y ay inilibing ang mga naiwang parte ng katawan ni Eliza, pero wala silang nakita. Naniniwala ang mga detectives na nagsisinungaling si Sergio at iba pang mga kasabwat tungkol sa location ng katawan ni Eliza. Dahil sa pag-amin ni Sergio, nag-utos ang korte ng arrest warrants para sa lahat ng involved sa pag-atake at pagpatay kay Eliza. Siyempre kasama na doon si Bruno. Noong July 8, 2010, si Bola ay inaresto ng mga military police. Nagumpisa ang paglilitis noong November 19, 2012, halos 2 taon matapos mawala ni Eliza. Ang mga main suspects ay sina Bruno, Luis, Bola, Fernanda, Diane at ang 2 pang mga kasabwat. Sa huli, si Luis ay sinentensyan lamang ng 15 years na pagkakakulong sa pag-abda kay Eliza. Si Bola naman ay nakatanggap ng 19 years na pagkakakulong at karagdagang 3 years sa pagtago ng katawan ni Eliza. Ang kabit naman ni Bruno na si Fernanda ay nakatanggap ng 5 years na pagkakakulong sa pagtago ng impormasyon sa mga pulis.
Sa panahon naman ng trial ni Bruno, si Sergio ang naging star witness na napatunayang hindi guilty dahil siya ay minor de edad pa lamang nung pinatay si Eliza. Pero may nangyari na hindi inaasahan. Namatay si Sergio noong 2012 matapos siyang masagasaan ng motor na tila sinundan siya mula sa trabaho pauwi sa kanilang bahay. Si Diane ay napatunayang hindi rin guilty at saka pinalaya. Noong December 2012, opisyal na terminate ng Flamenco ang kontrata ni Bruno dahil bilang miyembro ng kanilang team si Bruno, nawalan din sila ng mga sponsors. Taong 2013, napatunayang guilty si Bruno sa pagpatay sa kanyang kabit na si Eliza at siya ay sinentensya ng 22 years na pagkakakulong. Pero makalipas ang 4 na taon, nag-file ng apela ang abogado ni Bruno at nakakagulat man pero pinalaya si Bruno. Sa loob ng ilang araw matapos niyang makalaya, sumali ulit si Bruno sa isang soccer club na Boa Esporte. At katunayang naglaro pa siya noong April 8, 2017. Pero nawalan din ng mga sponsors ang bagong club na kanyang sinalihan dahil sa pagsali ng isang hinatulang kriminal sa kanilang club. Pero hindi rin naman tumagal yon dahil muling inaresto si Bruno matapos ma-reject ang kanyang apela. Noong July 2019, binigyan si Bruno ng semi-prison sentence kung saan ay maaari siyang lumabas ng kulungan sa araw at balik kulungan naman siya sa gabi. Di nagtagal ay may sinalihang club ulit si Bruno, pero terminate din ang kanyang kontrata dahil madalas siya na hindi nakakapag-ensayo dahil na rin sa restrictions ng kulungan. Nakipag-divorce din si Bruno sa kanyang asawa na si Diane at nagpakasal sa ibang babae sa kulungan. Matapos mamatay ni Eliza, ipinaglaban ni Fatima na mapunta sa kanya ang kustodiya ng kanyang apo na si Brunino. Pero sa hindi malamang kadahilanan, mas pinili ng korte na ibigay ang kustodiya ng bata kay Luis sa mapang-abusong ama ni Eliza. Dahil ayon sa korte, si Luis ang huling tao na nakasama ni Eliza sa isang bahay, kaya nararapat lamang na sa kanya mapunta si Brunino. Pero hindi nagpatalo si Fatima, agad siyang dumiretso sa korte at nagdemand na sa kanya ibigay ang kustodiya ng bata dahil meron siyang pruweba na bayolenteng tao si Luis. Di nagtagal ay may lumabas nga na kaso laban kay Luis. Yun ay ang pag-atake niya sa 10 taong gulang na batang babae. Kaya kaagad na binawi kay Luis ang kustodiya ni Brunino at ipinagkaloob kay Fatima ang buong kustodiya ng bata. Si Fatima ang naging opisyal na legal guardian ni Brunino. Humiling din siya ng paternity test na siyang nagpatunay na anak nga ni Bruno si Brunino. Namuhay ng masaya si Brunino kasama ang kanyang lola na ibinigay sa kanya ang buong pagmamahal at atensyon na kailangan ng isang bata na nawala ng ina at maging ng isang ama. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!